Natulala nga si Sheila at hindi pa matatauhan kung hindi maramdaman ang paglayo ni Zeki ng bibig nito sa kanyang bibig. Iyon pala ay hinihila ni Sunny ang pantalon ni Zeki. Nakatingala si Sunny sa binata. Natawa ng mahina si Zeki. Akmang lalayo si Sheila ngunit lalong humigpit ang pagkakayakap ng binata sa kanya. Kukunin ko lang ang briefcase ko sa kotse, ang sabi nito. Pagbalik ko, umakyat ka na at magpahinga. Ako na ang bahala kay Sunny. Pero wala nang pero aalagaan ko siya ng mabuti, pangako yan. Baka umiyak siya. Kapag umiyak siya, ako nang bahala. Pagkakasabi niyon ay iniwanan niya si Zeki sa kusina. Hindi maiwasan ni Sheila na mapangiti nang makalabas ang binata. Tinignan niya si Sunny. Medyo bossy siya, no? Napahawak siya sa kanyang mga labi at ang galing niyang humalik. Bumuntong hininga siya at nagligpit na sa kusina. Nasa lababo siya nang bumalik si Zeki. Dala ang briefcase nito. Gaano ka ba katagal dito? Ang tanong niya. Hanggang kailan kailangan mo ng pahinga? Tumango siya. Mga 2 oras lang siguro ay okay na ako. Gisingin mo lang ako. Hindi kita gigisingin. Hihintayin ko na kusa kang magising. Napalabi si Sheila. Pero kailangang mapaliguan si Sunny mamaya. For information, may alam din naman ako kahit papaano sa mga bata. Talaga? Gulat na reaction niya. Oo, may kambal na po ang tiyahin kong nagpalaki sa akin. Inalagaan ko sila noon. Pareho? Oo, at sabay pa, maning-mani yun. Ilang taon sila? 4 na taon na sila ngayon. Nung una ko silang alagaan ay wala pa silang 1 taon. Sagot ni Zeki, sabay-taboy sa kanya. Tama na nga ang tanong, matulog ka na. Sinulya pa niya si Sunny, sigurado ka na kaya mo siyang alagaan. Oo, sige na, alis na. Sandali pang nag-alinlangan si Sheila. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at iniwanan niya si Zeki kay Sunny. 7:00 na ng gabi nang magising si Sheila. Bumangon na siya mula sa kama at bumaba sa sala. Nakahiga sa sofa si Zeki habang nakadapa si Sunny sa dibdib nito. Tulog ang dalawa. Mukhang napaliguan na rin ng binata ang sanggol dahil amoy baby oil na may halong baby powder ang paligid. Bigla na lang naalala ang ex-boyfriend na si Crawford, isang traveling salesman. Naalala pa niya kung paano nawala ang matagal ang dating nobyo nang hindi man lang siya tinatawagan. Hanggang sa magpakita para lang sabihin sa kanya na ikakasal na sa babaeng nakilala nito habang nagbebenta ng medical supplies. Umalis agad siya ng Maynila nang magkaroon ng pagkakataon na malipat sa ibang ospital. May sinaktan na kaya na gaya niyon si Zeki? Ayun ang iniisip ni Sheila habang nilalapitan ang binata. Sa kaniyugyug sa balikat para gisingin. Kinuha niya si Sunny at iniakyat sa kama sa itaas. Pagbaba niya ay nakahanda na si Zeki para umalis. Ihatid mo ako sa pintuan, mahinang sabi nito. Okay. Tahimik silang naglakad at nang makarating sa pinto ay inabot niya ang seradura upang buksan, ngunit hinawakan ni Zeki ang kanyang kamay at hinalikan iyon. Nag-iwan ako ng tarheta sa mesa. Tumawag ka kung may kailangan ka. Kung hindi, ito na ang huling pagdalaw ko rito. Tumungo si Sheila at hindi na nagtanong. Naunawaan niya yun. Masyado silang attracted sa isa't isa at kung lagi sila magkakasama na matagal, titindi ang atraksyong iyon at baka mapunta sa kung saan. Bagay na ayaw nila ang kasangkutan sa ngayon. Salamat sa lahat, Zeki. Nakapahinga ako. Ngumiti ito, pero kulang pa yon. Malamang na magdamag na ang tulog ni Sunny pero magiging active siya bukas sa umaga. Tindi ng energy niya eh. Natawa siya. Napansin mo rin pala. Oo naman, pero mabait siyang bata. Oo, kaya hindi pa rin ako makapaniwala na may nag-ambando na sa kanya. Nangyayari yun, Sheila, kahit sa mabait na bata. Hinalikan ni Zeki ng mabilis sa mga labi niya. Matulog ka na uli. Pagkasabi niyo ay binuksan na nito ang pinto at lumabas na. Nang sumunod na araw ay masusing pinag-aralan ni Zeki ang 2 lalaking nakaupo sa harap niya. Kung ganoon, sinasabi niyo na nakatanggap din kayo ng mga blackmail letter? Tumango si Ralit at si Arthur, mga kilalang mayayamang negosyante at long-time members ng QCC. Kahit inosente ako sa ibinibintang sa akin, natakot akong dumulog sa otoridad, sabi ni Raleigh. Ako rin, pagsigunda ni Arthur. Umasa ako na kalaunan ay titigilan din ako ng mga tao yon kapag hindi ko inacknowledge ang mga sulat. Nagpasya lang akong lumantad nang malaman ko na binablackmail din nila si Brad. Ayan din ang dahilan kung bakit ako naririto, sabi ni Raleigh. Tumungo si Zeki.
Malaking tulong ang ibinabahagi ng dalawa. Ibig sabihin, hindi lang si Brad ang nabiktima ng blackmailer. Naisip niya kung tinatarget ng blackmailer ang mga miyembro ng QCC dahil kilalang mayayaman ng mga iyon o kung may personal na vendetta na dapat malaman ng mga otoridad. Dala niyo ba ang mga sulat? Oo. Inabot ni Raleigh at Arthur ang mga sulat sa kanya. Ipinatong ni Zeki ang mga sulat sa mesa at inilabas din ang mga natanggap naman ni Brad. Halatang iisang tao lang ang sumulat ng mga yon. Magkakamukha sila, ang sabi ni Raleigh habang tiningnan ang mga sulat. Tumango si Arthur bilang pagsang-ayon. Oo, lumalabas na iisa lang ang nagsulat ng mga ito, ang sabi ni Zeki. Pero ang tanong ay bakit tinutuon niya ang pananakot kay Brad pero ang sa inyong dalawa ay hindi. Base sa ekspresyon ni Raleigh at Arthur ay wala ring alam ang dalawa. Well, at least I'm finally getting pieces to the puzzle. Salamat sa paglapit ninyong dalawa. Makakatulong ito para linisin ang pangalan ni Brad. Ang kailangan na lang namin gawin ngayon ay ang hintayin ang resulta ng paternity test. Pagkalipas ng isang oras ay nagkita sina Zeki at Brad para mananghalian sa Claire's Restaurant, isang upscale establishment sa downtown Real na nagsisilbi ng masarap na pagkain. Ngumiti si Brad nang marinig ang tungkol sa meeting ni Zeki, kina Raleigh at Arthur. Dapat ay masettle na ang mga bagay-bagay dahil doon, nasabi ni Brad habang hinihiwa ang steak na nasa plato nito. Kung may natanggap ng blackmail letter si Raleigh at Arthur, pinatutunayan lang nun na may sabuatan laban sa mga miyembro ng QCC. Baka may iba pang nagsasabi na gaya ni Raleigh at Arthur. Sumimsim si Zeki ng wine. Malamang, pero sa'yo lang ang totoong taong iyon ang pananakot niya. Bakit ikaw at hindi yung iba? Kaya hindi pa rin ito malinaw. May kung ano na sa setup na ito na ikinababahala ko. Sandaling pinag-aralan niya ang kaibigan. Nagkalinawa na ba kayo ni Abigail? Sinalubong ni Brad ang titig niya. Kung ang ibig mong sabihin ay kung ang tingin ko ay sangkot pa rin siya, ang sagot ay hindi. Sana ay hindi ko na lang siya nilapitan ng ganoon. Ngumiti siya. Ayokong sabihin na sinabi ko na sayo pero sabi ko naman talaga yun sayo. Alam ko, pero noon pa man kasi ay hindi na kami magkasundo ni Abigail. Yeah, but someone getting on your bad side is one thing, Brad. Ang pagbintangan ng isang tao na may kinalaman sa pag-abandona ng bata ay ibang usapan, lalo na kung babae siya. Matagal siyang tinitigan ni Brad. At dapat alam mo yun, hindi ba? Tumango si Zeki. Oo, dapat alam ko. Tinitigan siya ni Brad ng matagal. Dinibdib ni Abigail ng husto ang akusasyon ko. Kapag kuway sabi nito, kilala ko na siya mula pagkabata at alam kong tigasin siya. Nang makita ko siya umiyak ng ganoon, naapektuhan talaga ako. Kita ko nga, parang higpit ang yakap mo sa kanya nang maabutan ko kayo. Natawa ng mahina si Brad. Well, ano pa ba ang dapat kong gawin? Tanong nito. Lalo pa at ako ang rason kung bakit sumama ang loob niya in the first place. Kailangan ko mag-ingat sa sasabihin ko kapag kaharap siya. Lalo na kung tungkol iyon sa mga baby, ang naisip ni Zeki. Nagpasya siyang huwag ng isatinig ang nasa isip. Kung hindi concerned si Brad sa rason kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Abigail sa issue, hindi rin niya aabalahin ang sarili doon. Isa pa, napakarami na niyang iniisip. So, kumusta ang baby? Ang tanong ni Brad. Si Sunny? Oo, sumandal si Zeki sa silya at binalikan sa isip kung paano siya nabasa ng paliguan ng sanggol. Kinailangan niyang i-dryer na ang kamiseta niya. Okay lang, binisita ko siya kahapon. At yung babaeng nag-aalaga sa kanya, yung nurse, okay naman ang trabaho niya. Naisip niya si Sheila. Lagi na lang itong laman ng isip niya ngayon. Gusto man niya o hindi. Oo naman. Well, sana lang lumabas na agad ang paternity test alang-alang sa kanya. Nagtaas siya ng isang kilay. Bakit alang-alang sa kanya? Ayoko masyado siyang mapalapit sa bata. Tumango si Zeki. Ayaw rin niyang mangyari yun. Ang cute-cute niya, ang sabi ni Summer habang karga si Sunny. Nagulat si Sheila na hindi umiyak ang sanggol nang kunin ito ni Summer. Masyado yatang natuwa si Sunny sa dangling earrings ni Summer para tumahimik at hindi na umiyak pa. Gusto ni Sheila si Summer. Isa ang babae sa iilang tao na pakanamdam niya ay pwede siyang magpakatotoo.
Iyon ang unang pagkakataon na nakita uli sila pagkalipas ng ilang linggo. Oo nga sabi niya. Hindi ko na ma-imagine na may nag-abandona sa kanya ng ganoon. Ako rin, pero malalaman din ni Seki ang punot dulo nito. Natutuwa ako na kinuha siya ni Darius na partner. Halos patayin ng asawa ko ang sarili niya sa pagtatrabaho para malutas sa mga kasong hawak niya. Ngayon may katulong na siya. Tumango si Sheila habang iniisip kung gaano kakilala ni Summer si Seki. Pero ayaw naman niyang magtanong sa pangambang baka mag-isip ang babae kung bakit siya nagtatanong. Nakatulog man ng maayos si Sunny kagabi, si Sheila naman ay hindi. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay si Seki ang kanyang nakikita. Naalala niya nang makita ang binata na payapang natutulog sa sofa habang nakapatong sa dibdib nito si Sunny. Naisip niya, mag-aasawa kaya si Seki at magkakaanak balang araw? May pakiramdam siya na magiging ulirang ama si Seki base sa interaction nito kay Sunny. Oops, mukhang gusto na niyang bumalik sa'yo, wika ni Summer na pumutol ng pagbubulay-bulay ni Sheila. Nakita niya na nakataas ang mga kamay ng paslit para abutin siya. You're good with her, Sheila. Sinulya pa niya si Summer at nginitian. Salamat. Sino kaya ang totoo niyang mga magulang, no? Iniisip ko nga rin pero sigurado ako na malalaman din niya ni Seki. Humagikhik si Summer. Ako rin, sa tingin ko, kay Seki magaling siya sa mga ginagawa niya. Itinaas ni Sheila si Sunny upang itago ang pamumula ng kanyang mga mukha. Alam na alam niya na magaling si Seki sa ginagawa nito, lalo na pagdating sa paghalik. Nanonood si Sheila ng weather report sa local news, may paparating na bagyo at pinapayo ng mga forecaster na maghanda ang lahat sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mga pangunahing pangangailangan kung sakaling magbago ng direksyon ng bagyo at hagupitin ang real. Nag-alala siya para kay Sunny. Dapat ay may stock siya ng disposable diapers, gatas at purified water kung sakaling mawala ng kuryente. Sa nakalipas sa ilang araw ay marami silang naging panauhin. Bukod kina Summer at Jill, bumisita rin ang pediatrician na si Dr. Verde para i-check ang bata, pati na si Miss Alberto. Narinig ni Sheila na humampas ang isang mga sanga ng puno sa bintana. Buong maghapon na mahangin at ngayon ay mukhang mas lumalakas pa yun. Ayon sa balita, hating gabi ang inaasahang dating ng bagyo. Aandap-andap ang ilaw buong maghapon kaya naghanda na si Sheila ng mga kandila sakaling mag-brown out. Pag-akyat na siya nang biglaang dumilim ang kabahayan. Nagsindi siya ng kandila. Bandang 10:00 ay lumalakas pa rin ang hangin sa labas. Mihimbing namang natutulog si Sunny. Walang pakialam sa paligid. Nasa kusina si Sheila nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Seki ang tumatawag. Kumabog ang kanyang dibdib, kasabay ng pagbilis ng pulso. Yes? Nasa pinto ako. Kinalma muna niya ang sarili bago tinungo ang pinto para pagbuksan si Seki. Napanood ko ang balita sa TV. Okay lang ba kayo ni Sunny? Tumungo si Sheila at sandaling hindi nakapagsalita. Pagkatapos, lumunok ay saka lang siya nakaimik. Oo, okay lang kami. Mabuti, pwede ba akong pumasok? Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. Kukuha sana ako ng wine. Sabi niya na makapasok si Seki. Gusto mo rin? Oo, salamat. Babalik din agad ako, paalam niya at nagtungo ng kusina. Nang mabalik na sa sala ay may dala siyang 2 baso at kip-kip sa braso ang isang bote ng wine. Palagay mo ba ay tatagal ang masamang panahon na to? Kumilo si Seki para tulungan siya. Nang sandaling magdikit ang kanilang mga kamay ay napatitig sila sa isa't isa. Kinuha ni Seki ang bote at mga kupita, saka ipinatong ang mga yun sa mesa. Pagkatapos ay binalingan siya nito, hinila palapit at hinalikan siya sa bibig. Seki loved Sheila's taste and he couldn't get enough of it, at waring hindi sapat ang halik lang. Iginaya niya ang dalaga patungo sa sofa na hindi pinakakawalan ang bibig nito. Pagkatapos itong ihiga ay sandaling inalis niya ang mga labi at nagsalita. Pigilan mo ako kung ayaw mo nang nakatakdang gawin ko sa'yo. Sinalubong ni Sheila ang titig niya. Nabasa ni Seki ang mga mata nito ang pagnanasang nararamdaman din niya. Ngunit sa halip na sumagot, ipinulupot nito ang mga braso sa batok niya at hinila siya para halikan.
Alam ni Seki, there was no turning back now. Salamat sa pagdating para i-check kami, ang sabi ni Sheila habang nakatalikod at yakap-yakap si Seki. Hindi mo na kailangan magpasalamat, ang sagot niya. Nilingon siya nito, hindi ba? Hindi. Ngumiti lang si Sheila at pumikit na. Magiging ulirang ito, alam ni Seki. Hindi gaya ng sariling ina. Bahagaya pa ng tita Clarissa niya. Hiwalay sa asawa ang kanyang tita at mag-isang pinalaki sila ng pinsan niyang si Alicia na sweldo nito bilang isang guro. Walang itinulong ni isang kusing ang kanyang ama't ina. Ang totoo, natuklasan pa niya na ilang beses na nagbigay ng pera ang tita niya sa kanyang ina para lang hindi siya kunin ng huli. Ang kanyang ama naman, hindi naging tapat ng lubos si Seki kay Sheila nang sabihin niyang hindi niya nakilala ang kanyang ama. Si Mr. Taberna ang kanyang ama. Maring hindi niya nakilala ang ama noong panahong lumalaki siya bilang si Essie or si Seki Daniel. Pero ngayon ay kilala na niya ang ama, si Mateo Taberna, isa sa pinakamayamang tao sa buong Quezon. Lumalabas na nabuntis ang kanyang ina ng lalaking hindi naniniwala na ito ang nakabuntis sa kanyang ina. In a way, base sa mga narinig ni Seki, maring isa sa ilang lalaki ang kanyang ama. Hindi rin alam ng kanyang ina kung sino ang dalawang lalaki ang nakabuntis dito. Pinili na lang ng kanyang ina ang pinakamayaman. Kinausap ang kanyang ina ng abogado ni Mateo Taberna at sinabihan kung ano ang mangyayari kung isa sa publiko ng kanyang ina ang claim nito. Mukhang sineryoso ng kanyang ina ang pananakot na iyon kaya lumaki siya bilang si Ezekiel Daniel, anak ni Christina Daniel, father unknown. Nung nasa kolehiyo si Seki ay mayroon ding isang estudyante na papasang identical twin niya, si Colin Taberna. Nang magkakilala sila ay sobrang laki talaga ng pagkakahawig nila. Kahit si Brad ay nagkamali rin minsan at nilapitan nito si Colin sa pag-aakalang siya ang nilapitan. Hindi issue kay Seki na magkamukha sila ni Colin, pero kay Colin ay mayroon nang umuwi si Colin sa Quezon ay inusisa nito ang sariling ama at lumabas ang tungkol sa nakaraan ni na Mateo at ni Christina Daniel. Maraming taon na ang lumipas. Ang isang taon bago pinakasalan ni Mateo Taberna ang ina ni Colin. Nung ipinatawag si Seki sa mansyon ng mga Taberna, ay si Brad ang kumumbinsi sa kanya na pumunta. Nung sila ang magkaharap ng kanyang biological father, napuno ng pagsisisi si Mateo Taberna dahil hindi nito pinaniwalaan noon si Christina. Mula noon ay pinilit ng bumawi ng kanyang ama sa kanya para sa mga panahong wala ito sa buhay niya. Nalaman din ni Seki na bukod kay Colin ay meron pa siyang 5 nakababatang kapatid. Tinanggap agad siya ng kanyang mga kapatid, pati ng ina ng mga ito na si Victoria. Pero sa kung anong dahilan, tinanggihan niya ang alok na maging parte ng angkan ng mga Taberna. He'd always been a loner and preferred things to stay that way. Kahit kinokontak siya ng kanyang mga kapatid, lalo na si Colin, na sa pagdaan na panahon ay naging close na sa kanya. Pinanatili niya ang distansya sa pagitan nila ng kanyang ama. Ngunit determinado si Mateo na bumuo ng relasyon sa kanya kahit ayaw niya. Si Brad at ang tita Clarissa niya ang dumamay sa kanya sa mga panahong nahihirapan at nalilito siya. Ang dalawa ang kumumbinsi sa kanya na gamitin ang apelyido ng kanyang ama. Iyon ang dahilan kung bakit nung nagbe-21 siya ay naging si Ezekiel Taberna na siya officially. Iyon ang dahilan kung bakit malalim ang pagkakaibigan nila ni Brad. At iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tita Clarissa niya ang pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay. Ang unang ginawa ni Seki nang magtagumpay sa mga investment niya ay ang ibili ang tiyahin ng isang malaki at magandang bahay. Sinisikap niyang bumisita roon kapag kaya niya. Pero ngayon, hindi niya maisip ang pagpunta maski saan hanggat hindi niya nalulutas ang mga hawak na kaso. And not without Sheila. Sinulya pa niya ang dalaga. Tila biglang may pumiga sa kanyang sikmura. Paano niya naisip ang ganoong bagay? Wala pa siyang dinadalang babae para ipakilala sa pamilya niya. Wala pang umaabot sa ganoong punto at wala siyang balak na magsimula ngayon. Nag-enjoy si Seki sa piling ni Sheila at ganoon din ito sa kanya, pero hanggang doon lang yon. Wala sa sistema niya ang magpatuloy pa kung sakali. Bigla tuloy ay para siyang sinasakal at kailangan ng espasyo.
Kaya humiwalay siya kay Sheila at tuluyan ang bumangon. Gusto mong pumunta sa bahay mo? Tanong ni Sheila para siguraduhin tama ang narinig sa sinabi ni Seki. Naggising sila sa pagbabalita ng forecaster sa TV ng tungkol sa paparating na bagyo. Kahit na hindi direktang tatamaan ng Real, mananatiling malakas ang hangin at ulan sa susunod na 1 o 2 araw pa. Ayon sa local news media, kahit na hindi humihinto ang electrical company sa pagre-repair ng mga nasirang poste ng kuryente, may mga lugar na para rin bayang iyon na mawawala ng kuryente ng matagal-tagal. Oo, sa tingin ko ay iyon ang pinakamabuti sa ngayon, lalo na't hindi natin alam kung kailan babalik ang kuryente. May generator ako sakaling mawala ng kuryente sa bahay ko. Nakagat ni Sheila ang ibabang labi. Iniisip ko ang mga kailangang impake na dadalhin namin ni Sunny. Kakayanan natin yon at isa pa may truck naman ako. Matagal siyang napaisip pagkatapos ay napatingin siya kay Zeki. Nakaupo ito sa kaibayo niyang silya sa kusina. What about last night? Nakipagtitigan ito sa kanya. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Sheila. May nangyari sa atin at hindi natin dapat ginawa yun. Nauutal na wika niya. Sana'y hindi siya naging ganoon, kaprangka, para hindi niya alam kung paano bubuksan ang usapang iyon at ipaalam ang nararamdaman patungkol sa naturang usapin. Hindi iyon maiiwasan. Nanlaki ang kanya mga mata sa sagot ni Zeki. Hindi ganoon ang iniisip ko, bakit mo nasabi yun? Dahil gusto na kita nung una pa lang kitang makita at naramdaman kong ganoon ka rin sa akin. Inaamin ko attracted na ako sa'yo sa una pa lang, sabi niya. Pero in-assume mo ako. Ina-assume mo. Hindi ko ina-assume, alam ko lang. Sa tingin ko ay kaya kitang basahin ng mabuti. Sa tingin mo? Oo, sa tingin ko ay kaya kong hulaan nang may katiyakan ang mga pagkakataong magkasama tayo at pinag-iisipan mo ako ng kahalayan. Nakangising, sabi nito. Ganoon nga kaya, hindi gusto ni Sheila ang narinig, ikinaiinis niya iyon. Look, Seki, hindi ko alam ang mga babaeng nakasanayan mong makarelasyon pero iba ka sa kanila. Pagkatapos nito sa sinasabi niya, at sangayon ako na iba ka nga in a positive way. Wala pang 1 linggo mula nang magkakilala tayo, paalala niya. Pero ang pinagsamahan natin sa panahong iyon ay higit pa sa pagsasaluhan ng maraming tao sa habang buhay. Lalo na yung nangyari kagabi. The connection between us was unreal. Biglang naalala ni Sheila ang kaibigang si Emily. Kung may matatawag siyang best friend ay si Emily yun. Roommate sila noon sa Kahuleyo. At naniniwala siya na may roon silang espesyal na pagkakaibigan na mas magiging matatag sa pagdaan ng panahon. Kung hindi ito namatay si Emily sa ovarian cancer sa napakabatang edad na 23. Kasama siya ni Emily sa mga huling araw nito. Ayaw ng kaibigan niya na magpadala sa ospital. Ang gusto lang ay sa bahay mamatay, sa mismong kama nito. At gusto ng kaibigan na naroon siya para alam nilang huling slumber party nilang dalawa. At doon ay binahagi ni Emily sa kanya na kahit hindi na ito birhen, hindi pa nito naranasan ang isang gigantic explosion. She'd never heard before bells and whistles. Emily had never felt the need to scream. Namatay ito nang hindi nararanasan ng alinman doon. At kagabi ay naranasan ni Sheila ang bagay na hindi naranasan ni Emily sa buong buhay nito. Pinagsisisihan mo ba ang nangyari kagabi, Sheila? Ginambala ng tanong na yun si Seki. Ang iniisip niya. Napatingin siya sa binata. Hindi niya alam kung paano ipauuna rito na isa siyang loner. Always had been and probably always would be. She didn't take rejection well, at tuwing nire-reject siya ng mga taong mahal niya, ay siya na ang kusang maglalagay ng distansya sa pagitan nila. Hindi, Seki, pero natutuhan ko sa paglipas ng mga taon na huwag maging attached sa mga tao. Palit-palit ng asawa ang mami ko at ayaw ng kapatid ko sa unang asawa ng daddy ko na maging kapatid niya ako dahil sinaktan ng mami ko ang daddy namin. Kumunot ang noo ni Seki. Wala ka namang kinalaman doon, tumawa si Sheila. Subukan mong sabihin yan kay Luis. Sinisisi niya kami ng mami ko at 4 na taon lang akong magkahiwalay ang mga magulang ko. Kinausap mo ba ang daddy mo tungkol doon? Umiling siya.
Nang umalis si Daddy ay ayaw na niyang makita uli ang mami ko o ako. Siguro ay naalala niya sa akin ang ginawa ng mami ko. Pinagtaksalan kasi ni mami si Daddy. Pero hindi mo kasalanan yun. Hindi nga, sabi ni Sheila. Sabay po na sa bibig ni Sunny. At lumaki ako sa paniniwalang isang araw ay mapagtanto nila ng pareho yun. Pero hindi nangyari. Namatay si Daddy 5 taon na ang nakararaan. Napakayaman niya at hindi naman siya nagpabaya sa akin financially. Siniguro iyon ni mami ko. Pero nang namatay si Daddy, binalak talaga niyang ipaalam sa akin kung gaano ako kawalang halaga sa kanya sa pamamagitan ng pag-iwan kay Luis ang lahat ng kayamanan niya. Ni hindi ako nabanggit sa testamento nito. Saglit na huminto si Sheila at saka tumingin sa labas ng bintana bago magpatuloy. Hindi naman sa hinahangad ko ang alinman sa kayamanan niya. It was the principle of the thing. Masaya na ako na kilalanin man lang bilang anak niya. Kaya wala akong pinagsisisihan sa nangyari kagabi. It was too beautiful, too earth-shattering and mind-blowing para pagsisihan. Pero kailangan kong maging realistic at tanggapin na hindi ako magaling sa mga involvement na ganyan. Mabilis akong ma-attach. Baka gusto mo ng casual affair, pero may bahagi sa akin na naghahangad ng higit pa roon. Bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo, marahang wika ni Seki. Ganon, sabi ni Sheila. Pwede kong sabihin na hindi na kita gagalawin kahit pa magkasama tayo. Seseryosohin ni Sheila ang sinabi ni Seki kung hindi lang niya nakita na nakangiti ito. Oo, pwede mong sabihin yun pag sang-ayon niya. Pero magsisinungaling ako kapag sinabi ko, unang-una ay dahil isa kang tukso. Tukso? Tanong niya at hindi maiwasang matawa sa sinabi nito. Oo, umiling si Sheila. Nakikita mo ako sa hardin na may hawak na mansanas? Tila dumilim ang mga mata nito. Yes, and very much naked. Naramdaman niya ang pagbabago sa tono ni Seki. Mula sa pagiging husky ay naging mapang-akit ang mga timbre niyon. Kaya nagpasya siyang baguhin na ang usapan. Kumusta nga pala yung kaso? Umuusad na naman, pina-follow up ko pa nga ang mga possible leads. Ikinuwento ni Seki sa kanya ang naging pag-uusap nito at nina Raleigh, Tariq at Arthur. At ang sinabi ng dalawa na nakatanggap din ng mga ito ng blackmail letters. Ibig mong sabihin, nakatanggap din sila ng blackmail letters na sinasabing may mga anak din sila na gaya ni Sunny? Not exactly. Pareho silang may asawa na at nakatanggap ng mga sulat na nagsasabing ibubunyag sila na nangaliwa sa mga asawa nila. Bagay na pareho nilang ikinakaila. Pare-pareho nilang alam na iba ang magiging dating ng mga dinoktor na litrato. Nakakahiya yun para sa kanilang mga pamilya habang pinatutunayan nila na inosente sila. Napailing si Sheila habang binubuhat si Sunny mula sa car seat. Pero dahil hindi lang si Brad ang nakatanggap ng blackmail letter, magkakaroon ng legitimacy ang claim niya na hindi siya ang ama ni Sunny at panluloko lang ang mga iyon para mahuthutan ng pera ang miyembro ng QCC, hindi ba? Sa isang banda, oo. Pero may iba pa rin na magdududa. Ang paternity test ang sigurado maglilinis ang pangalan niya. Tumingin si Seki sa labas ng bintana. Tumila na ang ulan. Kung pupunta tayo sa bahay ko, umalis na tayo bago pa umulan muli. Napakanuot-noo si Sheila. Hindi ko sinabing sasama ako sa iyo sa bahay mo. Mabagal na tinawid ni Seki ang disyansa sa pagitan nila. Alam ko, pero kung pag-iisipan ng lahat, kahit iyong agam-agam mo, sa ideyang makakasama mo ako, may rason ba para padanasin mo si Sunny na isa pang gabing walang kuryente dito sa bahay? Napalunok si Sheila. Ang nag-iisang taong hindi niya mapagkaitan, si Sunny. Tiningnan niya ang kargang bata. Sa huli ay masusunod ang kapakanan ni Sunny. Sa kanya tiningnan si Seki. Pwede bang mangako ka? Na ano? Na habang nasa bahay mo, tayo ay hindi mo humakbang ito palapit sa kanya. Hindi ko ano. Napakagat labi si Sheila. Susubukang akitin ako para tumabi uli sa'yo. Sandali pinag-aralan ni Seki ang features niya at saka hinaplos ang kanyang pisngi. Sorry sweetheart, iyan ang isang pangako na hindi ko magagawa, sabi nito sa mababa at paus na tinig. Pagkatapos ay umatras na ito. Ilalagay ko na ang mga gamit ni Sunny sa truck. Pigil ni Sheila ang hininga hanggang sa makalabas si Seki ng silid. Handa ka na? Ang tanong ni Seki kay Sheila. Sa tingin niya ay hindi pa handa ang dalaga. Ngunit bahagyang lumuwag ang ngiti nito bago sumagot. Oo, ilalagay ko lang si Sunny sa car seat.
Sumakay na sila sa truck pagkatapos. Doon ako isa-isa sa mga guest rooms mo ha, ang sabi ni Sheila. Sige, pinandar na niya ang truck. Nasa kalagitnaan na ng biyahe nang muli siyang magsalita. Pwede akong huminto sandali para bumili ng makakain. Anong gusto mo? Kahit ano, hindi ako masyadong nagugutom.